The power of prayer. Ang kapangyarihan ng panalangin. When you pray to the moon, to the stars, to the ocean, or to any idols, or to land, or to an animal, there is no power. It is a powerless prayer. Ngunit kung ikaw ay manalangin sa makapangyarihan na lumikha sa atin, kung ikaw ay manalangin sa buhay na Diyos na handang sumagot sa iyong panalangin, at hindi lang buhay kung hindi siya ay creator sa lahat ng bagay, ang iyong panalangin ay may kapangyarihan. Ngunit ang mga kapangyarihan ito ay totoo at may substance o batayan, sapagkat nakasulat ito sa Biblia na ang kapangyarihan sa taong matuwid ay may siguradong resulta. Naniwala ka ba na ang panalangin ay may kapangyarihan, kapatid? Kayong mga Kristiyano nasa United States of America, kayong mga Kristiyanong nasa Germany, kayong mga Kristiyanong nasa Japan, kayong mga Kristiyano na nasa Hawaii, Singapore, Thailand, Israel, o sa Middle East, o sa lahat ng bansa o bawat bansa, naniwala ba kayo na ang panalangin ay may kapangyarihan? Do you believe, oh Christian people, that prayer has its own power? Or in other words, do you believe that prayer will make you a powerful human being, a child of God who has the power because of your prayer? Ang Biblia ay nagsabi na ang prayer ay may kapangyarihan. Luke 18:1-7, Luke 18:8, Ephesians 6:18, Colossians 4:2, 1 Thessalonians 5:17. I absolutely believe that there is power of prayer. There is forgiveness from God. 1 John 1:17. Ang Diyos, hindi ka patatawarin kung hindi ka manalangin tungkol sa forgiveness. Kahit sa damdamin mo at alam mo sa iyong konsensya at subconsciousness na ikaw ay nagkakasala, ngunit itatago mo lang itong kasalanan na ito at hindi ka lalapit sa Diyos at hindi ka manalangin, hindi ka patatawarin. That's why ang panalangin, if you pray for forgiveness, God will forgive you. As long that prayer is sincere, true, and honest. So, ang panalangin ay makapangyarihan sapagkat ang Diyos ay patawarin ka sa kanyang kasalanan. Ang panalangin ay may kapangyarihan sapagkat there is peace from God. Philippians 4:6, Philippians 4:7. Lahat ng tao, ikaw, ako, bawat pamilya, bawat Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, kahit yung mga taong hindi naniwala ng Diyos, hinahanap at naghanap at gusto nila na magkaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan, alam mo kapatid, hindi mo kaya bilhin ng kayamanan mo. Sapagkat maraming mayayaman, magulo, puro away, nagkakahiwalay, at ang pira ay hindi pwedeng gagawin mong
tool o tulay upang magkaroon ka ng kapayapaan. In fact, the more you have more money, the more you have no peace. Ang peace o kapayapaan na totoo, makadiyos na kapayapaan at makalangit na kapayapaan, divine peace, ay mula lamang at galing lamang sa Diyos. Hindi mo ito makukuha sa iba-ibang anggulo sa buong buhay mo. Kahit sa ang lugar sa buong mundo, hindi mo makukuha ito. Kahit ang United Nations, they cannot offer divine peace. It can be, they can offer a political peace, a governmental peace, international peace, but a divine peace, a peace from God, a peace from the Holy Spirit, hindi nila kaya. Ikaw, hindi mo rin kaya. So, kailangan mo ng kapayapaan galing sa Diyos. At, makuha mo lamang ito sa pamamagitan ng panalangin. The power of prayer. 3. There is strength from God. Si St. Paul ay abogadong napakatalino sa kanyang kapanahunan. Napakatapang, napakasigasig, at walang kinatatakutan. Before his conversion, kinatatakutan siya sa mga Kristiyano. Kinagalang siya sa mga taong nasa gobyerno. At ginagalang siya sa kanyang mga guro. Nang na-convert siya, mas lalo pang tumatapang dahil sa Panginoon. Ngunit, kahit siya ay matatalino, kahit siya ay matatapang, kahit siya ay magaling sa mga batas, at napatunayan ito sa kanyang ginagawa, nang naging Kristiyano siya ay humihingi siya ng lakas sa Diyos. At alam niya na ang kalakasan bilang tao ay walang magagawa laban kay Satanas, laban man kay sino man. Ngunit ang katapangan niya ng galing sa Diyos ay marami siyang nagawa. Ephesians 3:14, 16 and verse 20. Kung si San Pablo ay matatalino, matapang at kilala sa buong sa kapanahunan niya, sa mga taong nasa paligid niya, lalo na tayo na manalangin, sapagkat ang kalakasan nga, sabi ko, ay hindi ito kalakasan dahil ikaw ay matatalino. Kalakasan ito hindi dahil ikaw ay malawak ang eksperyensya. Kalakasan ito na hindi dahil ikaw ay kilala sa iyong lipunan. Kalakasan ito ay hindi dahil sa mataas ang posisyon mo, kung ano ka man at sino ka man. Kalakasan ito galing sa Diyos. Ang kalakasan ng Diyos ay kailangan mo, kailangan ko, kailangan natin. Bilang Kristiyano, kailangan mo ang kalakasan, sapagkat ang ating kalaban ay makapangyarihan, ang ating kalaban ay malakas, ang demonyo, ang Satanas. So, kailangan natin ang lakas. Ngunit, makuha mo ang kalakasan ng Diyos o bigyan ka ng kalakasan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kung hindi ka manalangin, wala kang lakas at palagi kang mahina sa pananampalataya, mahina sa paglilingkod, mahina sa lahat ng aspeto o anggulo sa iyong buhay. Sapagkat ang kalakasan ng Diyos ay may bigay lang sa atin ito kung ikaw ay manalangin. So there is power in prayer because God will bestow strength that you need in your daily life. Pang-apat ay ang panalangin ay may kapangyarihan sapagkat bigyan ka ng Diyos ng mga oportunidad. Dati, hindi ka nagsasalita ng Diyos sapagkat nanervyos ka o takot ka magsalita ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dati, ayaw mo tumayo sa loob ng iglesia sapagkat nanginginig ang iyong mga tuhod o anumang mga bahagi ng katawan mo. At ngayon na naging Kristiyano ka na, ay kaya mo lang tumayo. Dati, wala kang alam sa Biblia at hindi mo maunawa ng Biblia
At kung mapakinggan mo ang salita ng Diyos sa tainga lamang, ang iyong puso ay sirado. Ngayon naging Kristiyano ka na at nanalangin, ay binigyan ka ng Panginoon na maraming mga oportunidad upang mapakinggan at maunawaan mo at masagap mo at maintindihan mo at isabuhay mo yung kanyang mga salita. Marami pang mga oportunidad na ibigay ng Diyos sa buhay natin kung ikaw ay nasa Diyos at manalangin sa Kanya para sa mga iba-ibang oportunidad na hinahanap mo. Kahit anong klaseng oportunidad sa pagtrabaho, sa pangarap, sa ambition sa buhay, so ano pa man. Ito ay unti-unting ma-realize kung ikaw ay manalangin sa Diyos, sapagkat you cannot find an opportunity by your own self. Yourself is very limited, but God has the power to make everything unlimited. He knew that the Lord often opened doors for such opportunities. Si St. Paul ito. St. Paul therefore requested pray that such opportunities would continue. Do you want the Lord to give you an opportunity to lead others to Christ? Mayroon ka bang opportunity upang dalhin mo ang isang unbeliever para maging anak ng Diyos? Mayroon ka bang opportunity para pumasok ka ng simbahan at magsamba kasama ang mga anak ng Diyos? Mayroon ka bang opportunity para basahin mo yung Biblia kung ikaw ay nag-iisa o wala kang ginagawa? Mayroon ka bang opportunity upang manalangin sa Diyos sapagkat kailangan mo siya? Mayroon ka bang opportunity na ikaw may sakit diyan sa hospital o saan ka mang dako sa daigdig nito na may karamdaman upang manalangin sa Diyos at upang pagagalingin ka? Maraming oportunidad na ibibigay ng Diyos sa iyo kung ikaw ay manalangin for opportunity. Panglima, ang panalangin ay may kapangyarihan sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng kasiglahan o katapangan. Ang taong matatapang, kapuri-puri, kung ang katapangan na ito ay gagamitin para sa kaluluhatian ng Diyos, para sa kanyang karangalan, hindi sa sarili mo, hindi sa Diyos. Ngunit ang katapangan ay napakasama kung ikaw ay pumapatay ng tao, kung ikaw ay niyurakan mo ang karapatan ng iba, kung gagamitin mo itong katapangan upang labagin mo ang batas, nakakahiya ito na klaseng katapangan. Ito yung katapangan na nagdudulot ng peligro sa buhay mo, na imbis na hahaba ang buhay mo, lalong iiksi ito. Napakatapang mo magbisyo, napakatapang mo na gumagawa ng iba-ibang uring kasamaan, hanggang maraming panahon ikaw ay makulong at habang buhay ka na nakukulong. Ito yung katapangan, kapatid, na walang kasilbi-silbi. Napakawalang kwenta katapangan ito. Dapat ang maging matapang ka para sa Panginoon, na kahit anong mangyayari, sabihin mo, for to me, to live is Christ and to die is gain. Ito ang klaseng katapangan na napaka ganda at napakabuti at kapuri-puri sa mata ng Diyos. At kung ikaw ay kailangan mong katapangan, humingi ka ng Diyos mamagitan ng panalangin. Pang-anim, ang panalangin ay may kapangyarihan sapagkat ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng wisdom, karunungan. Wisdom is the ability to use a knowledge aright. Wisdom is not knowledge, but insight that makes the best use of that knowledge one has. James 1:5-8, sabi ng Biblia ay kung humingi ka ng karunungan sa Diyos, bibigyan ka. Pero huwag kang hingi para awitan mo lamang ang Diyos. Hindi yan ang paraan ng Diyos na awitan mo siya para bibigyan ka ng karunungan. Wala na ibang paraan kung hindi manalangin ka upang bigyan ka ng karunungan. Hindi katalinuhan, ibang katalinuhan. Ang karunungan ay mayroon ka ng alam, ngunit ang kaalaman mo ay gagamitin ito sa mabuting pamamaraan. Kung doktor man, gamitin mo ito para sa pagtulong ng mga may sakit. Kung ikaw ay tagapayo, gagamitin mo ito para papayuhan mong ibang mga taong wala sa tamang landas. Kung ikaw ay isang preacher o pastor o evangelist, gagamitin mo ito, yung karunungan, para maligtas ang iba. Kung ikaw naman ay marami kang pira, tutulungan mo ang ibang tao para makakatulong ka sa mga may hirap na ngailangan, lalo na sa loob ng iglesia, kahit hindi pa membro ng iglesia. So kung ano man ang nasa iyo, mga karunungan na alam mo na, o katalinuhan man o ano man o bagay na mga material,
Gagamitin mo ito para lamang sa kalulhatian ng Diyos at sa kanyang gawain. Ito ang wisdom. At magawa mo ito at ibigay sa Diyos ay iyo sapagkat ikaw ay nanalangin. Kung hindi ka manalangin, hindi ka bibigyan. Pangpito, ang panalangin ay may power sapagkat lalo na sa panahon na ikaw ay may karamdaman. Maraming mga tao na may sakit sa hospital. Ang iba ay sa klinika. Ang iba ay tinakwil na ng mga doktor sapagkat mayroon silang sakit na nakakamatay, deadly, ay wala ng pag-asa. Ikaw kapatid, kung saan ka mang bansa, kung saang lugar ka ngayon, ay dapat ikaw ay manalangin. Kung ikaw ay may karamdaman at sakit na nakakamatay at ayaw na ng doktor, ibig sabihin hindi nila kaya, sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos ka lumapit sapagkat ang sa Diyos wala siyang imposible. Ang lahat ng bagay na may karamdaman o mga sakit, anong klaseng sakit, kaya ng Diyos na pagagalingin ka. Ngunit, hindi ka lang hindi mangarap. Ang paglapit mo sa Diyos hindi sa paraan ng pangarap. Ang paglapit mo sa Diyos hindi sa paraang lumuluha ka na lamang na para ka nang wala ng pag-asa. Huwag mo daanin sa emosyon. Huwag mo daanin sa luha na lang. Kung hindi, manalangin ka na manalangin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa dalangin sapagkat alam ng Diyos na ang panalangin na iabot mo sa Kanya ay may kapangyarihan at kaya ng Diyos na ikaw ay pagagalingin. Sapagkat those who are sick should ask elders to pray for them. James 5:14-15. Those who have sinned should confess, and we should pray for one another. James 5:16. Don't you want the aid of God whenever it needs a physical or spiritual healing? Ang healing hindi lamang sa karamdaman sa katawan. Kahit ang iyong kaluluwa na may karamdaman, kahit ang iyong espiritu na may karamdaman, kahit ang iyong panampalataya na may sakit o nagkasakit ang panampalataya, kaya pang pagagalingin ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan. Ngunit, manalangin ka. Katapusan ay there is tranquility from God. Tranquility means it is a deeper malalim na kalagayan ng kapayapaan at control ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam mo ba kapatid na kontrolado ng Diyos ang lahat ng kalikasan? Bagyo, lindol, tsunami, gera, kaguluhan mula sa loob ng pamilya hanggang sa bansa o bawat bansa laban sa bansa, ito ay kontrolado ng Diyos. That's why marami nang may tsunami ngunit hindi lahat nangamatay. May mga kalamidad pero hindi lahat namamatay sapagkat kontrolado ng Diyos ang kalamidad. So kaya ng Diyos na kontrolin ang buhay mo, ang buhay ng iba, kung ikaw ay manalangin sa Diyos for tranquility. Kung ang Diyos ang magkokontrol sa ating buhay, sa puso mo, sa isip mo, sa diwa mo, sa pangarap mo, sa ideya mo, sa filosofiya mo, sa pagkatao mo, ay bigyan ka ng kapayapaan, na malalim na kapayapaan. This is not an ordinary peace. This is an extreme peace. A peace that cannot be found anywhere in the world. A peace that cannot be imitated. A peace that is not imitation, but a true peace from on high, from God Himself, na kailangan ito sa ating buhay. Daniel 4:17, Romans 13:1-7, 1 Timothy chapter 2 verse 1-4. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.